Sa Pilipinas ngayon, isang bagong kontrobersya ang muling umuusbong na inilalagay sa gitna ng pambansang usapan si Pangalawang Pangulo Sara Duterte. Hindi dahil sa isang hatol, kundi dahil sa kung sino ang nag-akusa at kung bakit sa mismong panahong ito. Batay sa mga dokumentong isinumite at sa mga ulat mula sa iba't ibang media, ang kasong plunder ay inihain ng mga pribadong complainant at legal advocates, hindi ng mismong gobyerno. Ang mga nagreklamo ay iniuugnay sa mga individual at grupong dati nang nagsampa ng anti-corruption complaints, administrative cases at iba pang high-profile na kasong politikal. Hindi sila mga baguhan. Napapansin ng mga political observers na may pare-parehong pattern ang ilan sa mga grupong ito. Madalas silang nagsasampa ng kaso laban sa mga personalidad na konektado sa Duterte political bloc, lalo na tuwing mataas ang tensyon sa politika. Patay sa mga nakaraang aksyon at pampublikong pahayag, ang mga complainant ay karaniwang inuugnay sa opposition-leaning civic circles na matagal nang kritikal sa mga pulisya at pamana ng dating administrasyon ni Rodrigo Duterte. Inilalarawan nila ang kanilang sarili bilang mga tagapagtanggol ng good governance at accountability. Ngunit ayon sa mga kritiko, madalas na sumasabay ang kanilang mga kaso sa mahahalagang political flashpoints. At dito pumapasok ang tanong na ngayon ay tinatanong ng maraming Pilipino. Bakit? Ngayon, ayon sa ilang political analyst, may ilang posibleng dahilan. Una, maaari itong isang lehitimong pagsisikap na busisiin ang inaakusahang paggamit ng pondo ng bayan. Ikalawa, maaari ring itong isang anyo ng legal na pressure na layong pahinain ang impluensya ni Vice President Duterte sa harap ng mga darating na political realignments. O ikatlo, isang kombinasyon ng batas at politika na magkasamang gumagalaw. Sa puntong ito, wala pang desisyon ang korte at wala pang napapatunayang kasalanan. Ang lahat ng ito ay nananatiling akusasyon, hindi konklusyon. Bilang tugon sa mga paratang, naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte para sa publiko. Hinihikayat ko ang ating mga kababayan na maging mapanuri at huwag basta magpapadala sa mga paninira. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng katotohanan. Ito ay tungkol sa pagtatakip ng nakawan sa kaban ng bayan na hanggang ngayon ay walang nananagot. Sa kanyang pahayag, ipinapakita ng Pangalawang Pangulo na para sa kanya, ang kasong ito ay hindi paghahanap ng hustisya, kundi isang paglihis ng atensyon. Isang pahiwatig na ang tunay na katiwalian, ayon sa kanya, ay nananatiling hindi pa rin napapanagot. Sumasang-ayon dito ang kanyang mga taga-suporta na nagsasabing ang kaso ay politically motivated at layong sirain ang kanyang kredibilidad sa halip na tuklasin ang katotohanan. Samantala, iginiit naman ng mga kritiko na walang sino man ang dapat maging lampas sa batas, anumang pangalan o posisyon ang hawak. Sa huli, ang kasong ito ay hindi na lamang tungkol sa isang pangalawang pangulo. Ito ay tungkol sa kung sino ang kumokontrol sa naratibo, kung paano hinahamon ang kapangyarihan, at kung ang hustisya ba ay mananatiling malaya sa gitna ng isang nahahating politika. Habang nagpapatuloy ang istoryang ito, isang bagay ang malinaw. Ang katotohanan ay hindi mahahanap sa ingay, kundi sa ebidensya.